Ang sabi po sa balitang ito ay Jerome Powell says no rate cuts until inflation shows progress. Bitcoin crashes. Isa pong napakalaking shockwave ang tumama sa buong financial world ngayon. Habang ang marami po sa atin ay mahimbing na natutulog o abala sa pag-aabang ng pag-akyat ni Bitcoin, tila binuhusan po tayo ng napakalamig na tubig sa gitna ng init ng bull market. Si Jerome Powell, ang makapangyarihang chair ng Federal Reserve, ay naglabas ng isang seryoso at matapang na pahayag na hindi po inaasahan ng marami. Ayon sa kanya ay wala daw pong mangyayaring rate cuts o pagbaba ng interest rates hanggat hindi nakikita ang tunay at solidong progress sa laban natin sa inflation. Dahil sa mga katagang ito, ang isa po sa ating paboritong asset na si Bitcoin ay nakaranas ng isang matinding sharp drop o mabilis na pagbulusok at bumagsak po ito sa ibaba ng presyong $71,000 sa loob lamang ng ilang oras. Bakit nga ba biglang nagbago ang ihip ng hangin? Bakit ang dati nating inaasahang easing ng ekonomiya ay tila naging isang tightening scenario muli? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat numerical data mula sa ginanap na FOMC press conference. Pag-usapan din natin kung paano ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay nagiging mitsa ng pagtaas ng inflation na siyang direktang sumasakal sa presyo ni Bitcoin. Kaya ihanda po ang inyong mga notebook dahil marami po tayong pag-uusapan sa video na ito tungkol sa hinaharap ng ating mga investments. Simulan po natin sa matigas na paninindigan ni Powell sa inflation. Sa kanyang press conference, naging kristal ang kanyang mensahe. Ang primary focus ng Fed ngayong taong 2026 ay ang maibalik ang inflation sa kanilang 2% target. Malinaw po ang kanyang sinabi, there won't be rate cuts if there is no progress on inflation. Sa kasalukuyang data na hawak ng Fed, nakikita nila na ang labor market o ang bilang ng mga may trabaho ay tila nag-i-stabilize na. Ngunit ang presyo ng mga bilihin ay nananatiling matigas at ayaw pong bumaba. Sa aking opinyon, nakikita ko po rito ang isang napaka-conservative na approach mula sa Fed. Sa tingin ko po, natatakot sila na kung mag-cut sila ng interest rates ng maaga, baka lalong sumabog ang inflation at tuluyan na itong hindi po makontrol ng gobyerno. Ang numerical target na 2% ay napakalayo pa sa realidad na nararamdaman natin sa ating mga bulsa ngayon. Dahil dito, ang mga investors na nag-aabang ng cheap money o mababang interest rates para pambili ng crypto ay biglang nadismaya. At ang resulta ay nagkaroon po ng panic selling sa market. Si Bitcoin ay nakaranas ng higit sa 3% na pagbaba sa loob lamang ng isang araw. Ang presyong $71,350 ay isang napakalaking adjustment kung iisipin nating galing tayo sa $72,000 bago pa magbukas ng bibig si Powell. Ipinapakita nito na ang market ay sobrang sensitive sa bawat salitang lumalabas sa Fed chair. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang epekto ng digmaang US-Iran sa crypto. Hindi lamang po si Jerome Powell ang tanging nagpabagsak sa presyo ni Bitcoin ngayon. Binanggit din niya ang tensyon sa Middle East, partikular po ang digmaan sa pagitan ng US at Iran bilang isang napakalaking factor na nagpapahirap sa ekonomiya. Ang pag-atake ng Israel sa South Pars gas field ng Iran ay nagpadala ng numerical shockwaves sa energy market. Ano ang naging epekto nito? Ang naging epekto ay biglang tumaas ang presyo ng langis sa global market. At alam naman nating lahat,
Kapag tumatas ang presyo ng langis, asahan po ang pagtaas ng overall inflation dahil sa mahal na transportasyon ng mga bilihin. Sinabi ni Powell na ang near-term inflation expectations ay tumaas nitong mga nakaraang linggo. Ibig pong sabihin, ang mga tao ay inaasahan na lalong magiging mahal ang cost of living expenses sa mga susunod na buwan. Sa aking opinyon, napakahirap po ng sitwasyon ni Bitcoin sa ganitong senaryo. Bagamat itinuturing ng marami si Bitcoin bilang digital gold o isang hedge laban sa inflation, sa tuwing may banta ng malaking digmaan at biglaang pagtaas ng inflation, ang unang instinct ng mga malalaking traders ay lumipat sa cash o risk-off assets. Ang pagtaas ng energy prices ay hindi lang nakakasama sa ekonomiya, kundi pati na rin sa mining operations ni Bitcoin dahil sa mahal na kuryente. Ang numerical data mula po sa TradingView ay nagpapakita na ang market rebound na nakita natin nitong mga nakalipas na oras ay mabilis na nabura dahil po sa takot na baka magtagal pa ang mataas na interest rates habang nagkakagulo sa Middle East. Hindi lang ito usaping pera. Ito po ay usaping geopolitics na direktang sumasama sa code ni Bitcoin. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang FOMC dot plot at ang mga projection sa rates. Para po sa mga hindi pamilyar, ang dot plot ay isang chart na nagpapakita kung saan inaasahan ng mga members ng Fed ang interest rates sa hinaharap. Sa ngayon, ang median estimate ay nagpapakita pa rin ng kahit isang rate cut ngayong taon. Pero heto ang kailangan nating tutukan. 7 o 7 participants o membro ng Fed ang opisyal na nagpahayag na ang inaasahan nila ay 0 cuts ngayong taong 2026. Ibig pong sabihin, tumataas ang posibilidad na mananatiling mataas ang interest rates hanggang sa matapos ang taon. Isa pong bagay na ayaw nating marinig bilang mga crypto investors. Ang numerical probability mula sa CME FedWatch tool ay nagpapakita na may 97% chance na ang rates ay mananatiling steady o hindi po gagalaw sa darating na April meeting. Ang mas nakakabahala ay mayroon na pong 3% chance na itaas pa ang rates. Isa pong senaryo na hindi inaasahan ng karamihan sa mga traders nitong nakalipas na oras lamang. Sa aking opinyon, ang kawalan po ng kasiguraduhan o uncertainty ang pinakamalaking kalaban ni Bitcoin. Sabi po ni Powell, ang kanilang mga desisyon ay gagawin sa isang meeting-to-meeting basis at ang dot plot ay hindi naman obligasyon o binding sa kanila. Ibig pong sabihin, pwede pong magbago ang lahat depende sa inflation data na lalabas sa susunod na buwan. Para po sa akin, ang pangarap ng mga bulls na makita si Bitcoin sa presyong $100,000 ngayong quarter ay medyo nadidelay dahil sa matigas na paninindigan ni Powell. Ang numerical support na $71,000 ay napaka-kritikal sa puntong ito. Kapag hindi po ito nag-hold sa mga susunod na araw, baka makita natin ang mas malalim pang correction patungo sa $68,000 na presyo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang pagbalanse sa pagitan ng inflation at saka unemployment. Inamin din ni Jerome Powell sa harap ng publiko na ang Fed ay nasa isang difficult situation o mahirap na kalagayan. Kailangan nilang balansehin ang dalawang malaking panganib. Yan po ay ang panganib ng inflation o patuloy na pagtaas ng presyo at ang panganib ng unemployment o ang pagtaas ng bilang ng mga mawawalan ng trabaho. Ang oil shock na nararanasan natin ngayon dahil po sa gulo sa Iran ay pwedeng maglagay ng matinding pressure sa labor market. Ngunit
Tumanggi po si Powell na magbigay ng komento kung alin sa dalawa, ang inflation o ang unemployment, ang kanilang bibigyan ng priority sa ngayon. Para po sa atin bilang mga investors ni Bitcoin, ang ibig sabihin nito ay more volatility. Ang market ay magiging parang roller coaster habang naghihintay ng malinaw na sagot mula po sa Fed. Sa aking opinyon, nakikita ko na ang Fed ay tila cornered o wala nang mapuntahan. Kung hindi nila bababaan ang interest rates, pwedeng bumagsak ang labor market at maraming mawalan ng trabaho. Pero kung bababaan naman nila ang rates para tulungan ang ekonomiya, baka lalong lumala ang inflation dahil sa mahal na langis at patuloy na gyera. Sa gitna ng ganitong kaguluhan, si Bitcoin ang nagiging benchmark ng market sentiment. Ang numerical reality na bumagsak tayo ng mahigit 3% ngayong araw ay patunay na ang market confidence ay medyo nayayanig. Ang 2% inflation target ay tila isang napakalayong pangarap na lang habang may mga missiles na lumilipad sa Middle East. Bilang holder, ang masasabi ko po ay maging handa po tayo sa mas mahabang sideways movement. Huwag po nating asahan ang mabilis na pag-recover hanggat hindi kumakalma ang sitwasyon sa geopolitics at hanggat hindi nagpapakita ng paglambot si Powell. At narito na po ang aking kabuuang opinyon tungkol sa balitang ito. Ang pahayag ni Jerome Powell ay nagsisilbing isang reality check para po sa ating lahat na nasa crypto space. Ang panahon ng mabilis at madaling pag-akyat ni Bitcoin na nakabatay lamang sa hype ng rate cuts ay pansamantalang natigil. Ang numerical data ay hindi po nagsisinungaling, kung saan ang inflation ay nananatiling matigas at ang tensyon sa pagitan ng US at Iran ay lalong nagpapahirap sa ating roadmap. Si Bitcoin ay kasalukuyang nasa ilalim ng matinding pressure sa $71,350. Ngunit, huwag din nating kalimutan na si Bitcoin ay binuo para sa ganitong klase ng economic uncertainty. Habang ang Federal Reserve ay nahihirapang balansehin ang kanilang mandates, ang scarcity o ang limitadong supply ni Bitcoin ay lalong nagiging mahalaga sa long-term perspective. Ang pagbagsak na ito ay maaaring isang shakeout lamang para sa mga weak hands bago tayo pumasok sa susunod na mainit na phase ng cycle. Ang tunay na tanong na iiwan ko sa inyo ay ito: mananatili ka bang kalmado at disiplinado habang ang buong mundo ay puno ng numerical at geopolitical chaos? Sa huli, ang mga taong marunong magbasa ng data, may mahabang pasensya at hindi po nagpapadala sa emosyon ang siyang laging nananalo sa laro ng kripto. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-kripto. Marami pong salamat sa panunood.